Isang bilyonaryo, nagpanggap na janitor upang makakilala ng babaeng makakasama niya na hindi mukhang pera. Ito pala ang matatagpuan niya. Ating alamin ang buong kwento. Engineer Seb, kamusta naman ang construction? Maayos naman Dad, at pwede ba na maging formal ka? Nandito lang naman tayo sa bahay. Napailing pa si Sebastian bago nilapitan ng kanyang ina upang hagkan. Thanks for inviting me sa dinner. Di rin talaga ako nakapagluto sa bahay. Sabi ko naman kasi sa'yo, manguha ka na ng kasambahay anak, para naman hindi mo na kailangan mag-asikaso sa bahay mo para sa pagluluto at pagpapalaundry every week. Eto na naman ang mami niya, nagsimula na naman. Natawa naman ang kanyang ama at sumabat. Bakit ba kasambahay pa ang pinapahanap mo sa anak mo? Honey, hindi ba dapat na asawa ang hanapin ni Sebastian? Don't start it, saway niya sa kanyang ama. Tama naman ang ama mo Sebastian. Ilang taon ka na ba ha? Pumamewang ang kanyang ina. 33 ka na iho, at kami. Napabuntong hininga ito. Tumatanda na kami. Kumukulubot na yung balat namin ng daddy mo. At para lang din naman alam mo, ikaw na lang ang nag-iisang walang asawa at anak sa inyong tatlong magkakapatid. Ma'am, naghahanap naman na ako eh. Just wait, hindi naman pwedeng basta na lang ako magpakasal o sumunggab sa isang babaeng hindi ko naman nakilala pa ng matagal. Ayokong may pagsisihan dahil hindi biro ang commitment. See? I already told you anak na ang pagiging playboy mo nun ang magiging problema mo. Tignan mo ngayon ang sitwasyon mo. Successful nga, malas naman sa pag-ibig kasi puro hindi maayos ang babaeng naka-blind date mo. Nag-enjoy lang naman ako nun mami. And now that I am old enough, pwede na ako mag-settle down dahil tapos na ako mag-enjoy sa pagiging binata ko. Gusto ba ninyo na basta na lang ako mag-asawa ng hindi man lang kinikilala at pinipili? Of course not. Mabilis na sagot ng kanyang ina. Kahit simpleng babae lang basta mahal ka't mahal mo. Yun naman pala eh. E di maghintay na lang kayo na may ipakilala ako. Don't worry ma'am. Bibigyan kita ng apo. Maghintay ka lang. Bumubuelo pa lang ako. Bagal mo naman. Pangaasar ng kanyang ama. Hindi ka naman siguro bakla. Dad! Inis na inis si Sebastian. Lagi na lang siyang toasted sa kanyang ama. Sinasabi ko lang naman na baka makagawa pa kami ng isang baby ng mami ninyo. Eh single ka pa rin. Maging ang kanyang ininatawa, sama pang asar niyang ama. Toasted lang si Sebastian sa naging dinner niya with his parents. Sana pala'y nag-cup noodles na lang siya sa bahay niya imbis na magpunta sa mga ito. Bakit ba kasi kung kailang seryoso na siya, tsaka pa siya nahirapang makahanap ng maaari niyang maging asawa? May mga lumalandi naman sa kanya, may mga naka-blind date din siya, ngunit ni isa, wala ang pumasa. Naisip tuloy ni Sebastian na kung simple lang ba ang buhay na meron siya, makakahanap agad siya ng totoong tao na makakasama niya sa hirap at ginhawa. Isang ideya ang pumasok sa kanyang utak kaya agad niyang tinawagan ng isa sa mga kaibigan. What? Ito ang bungad ng kaibigan niyang si Lance. Alam niyang busy ito sa buhay at sa kumpanya nito, but really needs help. Iyoko maging matandang binata, Lance. Ito agad ang sagot niya. Lasing ka bang animal ka? What? No, I'm not drunk, idiot. Inis niyang sagot. I'm serious, Lance. Iyoko maging matandang binata. Mawawala na ako sa kalendaryo, pero wala pa ako mahanap na matinong babae na mamahalin ako at hindi ang pera ko o ang katawan ko. Napapapalatak pa na sabi ni Sebastian. Ang hirap ng ganitong problema. So what do you want me to do? Tingin mo may maitutulong ako sa napakababaw mong problema? Kaibigan ba talaga kita? Naiiling na tanong pa ni Sebastian. Gusto mong marinig ang totoong side ko? Loko ka. Parang sinabi mong ikaw lang ang single at tatandang binata sa atin ah. What about me? Gordon and Hugo. You idiot. Isipin mo ang mabuti. Napakababaw ng problema mo. Pare-parehas lang naman ang mga pechay nila. Just speak. Don't bother me again, Sebastian. Do you know that I'm in a meeting? Sorry naman, Lance. Pero kasi hindi yun ang plano ko. Gusto kong pumasok bilang janitor sa kumpanya mo. Gusto mo bang sugurin ako ng parents mo? Dahil ang anak nilang may kulang-kulang mas gustong maging janitor kaysa maging engineer. May mga plano ko, don't worry. Hindi naman nila malalaman while I doing my plan. Sige na, payagan mo na ako. Meeting tayo sa club mamaya. Kailangan ko lang ng konting tulong mo. Gawin mo gusto mo. Basta huwag kang magdadala ng gulo sa kumpanya ko. Dahil kahit magkaibigan tayo, hindi kita palalampasin. Banta ni Lance na tinawanan niya lang. Kung magiging janitor siya,
Kailangan niyang lumipat sa maliit na apartment, kaya naman agad siyang nagbihis upang lumabas. Nais niyang humanap ng apartment na magiging malapit lang sa kumpanya ni Lance. Tinatamad kasi siyang magbiyahe. Pansin ni Opelia na frustrated ang boss niyang si Lance nang bumalik ito sa meeting. Sorry for the delay. Inatake na naman kasi ng sintomas ang kaibigan ko. Napangiwi si Opelia sa sinabi nito. Nagpatuloy na ang meeting hanggang sa maayos naman itong natapos. Nakabuntot lang siya sa kanyang boss. Lunchtime na pala. Wika pa nito. Gusto mo ba sir na mag-order na ako ng pagkain mo? Magalang niyang tanong. No, may ipapakisuyo na lang ako sa'yo. Sige sir, ano po ba yun? Kailangan nating magdagdag ng bagong janitor. Ba't may ipapasok na ako? Anak siya ng dating hardinero namin, kaya gusto kong i-guide mo siya. Sige po sir, may resume na po siya? Wala pero bukas nandito na siya. Kaya ikaw na lang ang mag-interview at mag-entertain. Tumango naman si Opelia. Ngayon lang nag-recommend ang boss niya ng tao, kaya naman baka talagang malapit ito sa pamilya nila. Mauna ka nang kumain, may pupuntahan pa ako. Hinatid na lang niya ng tingin si Lance. Agad siyang nag-check ng kanyang phone nang ito ay makaalis. Hindi kasi talaga niya ginagalaw ang kanyang cellphone pagkasama niya si Lance dahil napaka-professional nito. Pagod si Opelia sa trabaho nang makauwi siya. Sunod-sunod kasi ang meeting nila kanina at kailangan rin niyang gawan ng paraan ng ibang mga appointment ng boss niyang si Lance. Inilapat niya ang kanyang bag bago na upo sa sofa. Minasahe ni Opelia ang kanyang binti dahil sa ngawit nito kanina. Nandyan ka na pala anak. Agad na tumabi sa kanya ang kanyang ina. Ipatong mo yung binti mo sa akin at ako nang ihilot. Paniguradong pagod ka na naman sa trabaho. Napabuntong hininga ito. Pasensya ka na anak. Ikaw na lang palagi ang gumagastos. Ma, ano bang sabi ko sa'yo? Ako nang bahala sa'yo. Wala man akong kinalakhang ama nandyan ka naman. Di mo ba siya gustong makilala? Ilang beses na po ba natin itong napag-usapan? Gusto ko lang naman na maging totoo ka at ayokong ipagkait ang karapatan mo na makilala ang iyong ama. Mama, ayan ka na naman kay Opelia ha? Inis na sabat ng ate niya na bigla na lamang sumulpot. Mama, sino ba namang tao ang gustong makilala ang ama niya kahit alam naman niyang naging kabit lang ang kanyang ina? Ate, wag mo namang pagsalitaan si mama ng ganyan. Hindi ba pwedeng ibauna natin sa limot ang nangyaring yun? Oo, naging kabit si mama, pero nagsisi siya. Kaya pwede ba tumigil ka na sa pagsasabi kay mama ng... Pinutol siya ng kanyang ate. Alam naman ni mama na totoo yung sinasabi ko. Sige nga sabihin mo, paano namin magagawang kalimutan yun kung ang bunga ay nandito mismo? Tanggap naman ni Opelia na malaki ang galit sa kanya ng kanyang ate dahil sa kahit anak siya sa labas at isa siyang pagkakamali ng kanyang ina noong dalaga ito, naging paborito siya ng naging pangalawang asawa ng kanyang ina. Ito ay ang ama ng ate niyang si Mel. Mel, sobra ka na sa kapatid mo. Lagi mo na lang siyang kinagagalitan. Hindi mo ba makita ang pagtulong na ginagawa niya? Kahit anong gawin niya, hindi ko kayang sikmurain na kasama ang anak mong yan. Isang malakas na sampal ang ginawad ng kanyang ina kay Mel. Simula nang mawala ang ama mo, mas lumala na rin ang galit mo kay Opelia kahit wala naman siyang ginagawa sa'yo. Wala ba talaga Opelia? Inagaw mo nga yung atensyon at pagmamahal ni Papa. Lagi kang bida at magaling. Kung sana masunurin ka lang din sa Papa mo at nagpatuloy ka sa pag-aaral, hindi ka magiging ganyan. Lagi naman siyang kinakampihan ninyo Magtataka pa ba ako ma? Masama ang loob ni Mel na sila'y iniwan. Napahilot si Opelia sa kanyang sentido. Inultok at tinamaan na naman yata ng inggit ang ate Mel niya, kaya inaway na naman siya nito. Pagpasensyahan mo na yung ate Mel mo. Ma, bata pa lang kami, sanina ako sa trato niya sa akin. Hindi na ho bago yung ganitong setup natin. Bayaan na lang ho ninyo sa ate Mel, pakasakaling magising pa't magbago. Bakit po pala nandito si ate Mel? May asawa at anak na kasi ito, ngunit katabing bahay lang naman nila. Kasi humiram ng bigas sa akin tsaka pera. Binigay ko na yung binigay mo sa akin. Wala daw kasing panggastos. Napabuntong hininga si Opelia. Lagi naman ang ina niya ang takbuhan nito kahit na inaaway nito. Ang lakas ng loob kang awayin tapos may kailangan naman pala. Minsan magsalita ka po't huwag mong sanayin. Hindi na lamang kumibo ang kanyang ina. Kinabukasan ni maaga si Opelia ang gumayak. Siya kasi ang binili na ng boss niyang si Lance na mag-guide sa bagong janitor. Mahirap din kasi ang mag-commute, kaya naman kailangan niyang mas maaga. Pagdating niya sa kumpanya, nakita niya si Lance na may kinakausap na lalaki.
Agad siyang humingi ng paumanhin na naistorbo niya ang mga ito. Ngunit mabilis naman na nagbago ang kilos ng isa. Pasensya na po, akala ko kasi wala ka pa Sir Lance. It's fine, maaga na rin ako since nirecommend ko nga yung bagong magiging janitor. Di si Sebastian, anak siya ng hardinero namin at naging malapit ang ama niya sa pamilya ko. Paliwanag nito. Hello, my name is Sebastian. Nilahad nito ang kamay nito sa kanya. Napataas ang kanyang kilay dahil nag-i-English pala ito. Tagalog nga pala dapat, pasensya ka na. Ako si Sebastian, malapit lang apartment ko dito. Ikaw na ang mag-guide sa kanya, ipapaubaya ko na siya sa'yo. Makakaasa ka sir na matututo siya agad. Please, be good to me. Natawa pa ito't napakamot sa batok. Mahilig kasi ako manood ng Cocomelon, kaya fluent ako sa English. Napatango na lamang siya. Pinasunod niya ito sa kanya upang ituro ang mga lilinisin. Sa CR ng mga staff dapat palaging malinis. Hindi rin naman paiba-iba ang magiging area mo dahil hindi ka nag-iisang janitor dito. Nakikinig lang ito. Makisama ka rin sa kahit na sino, lalo na sa mga coworkers mo dahil bago ka dito. Regular ka na dahil malakas ka kay Sir Lance, pero bihira ang nabibigyan ni Sir Lance ng opportunity. Kaya sana, pahalagahan mo yung trabahong ibinigay sa'yo. Ito ang mga bilin ni Opelia. Noted, salamat sa mga bilin mo. Ngayon na ba ako magsisimula? Bakit, ayaw mo ba? Istrikta si Opelia dahil nais niyang maayos sa mga magtatrabaho sa kumpanya. Sungit, bulong nito. Wala naman akong sinabing ayoko eh. Sige, start na ako. Pero ano bang uniform ko? Required bang Bakit? Gusto mo bang nakatuksido? Pamimiloso po niya. Importante lang ang maaari mong itanong sa akin. Ngayon tapos ko nang ipaliwanag sa iyo mga dapat mong gawin. Iiwan na muna kita. Kapag may problema, maaari mo akong tawagin. Oo na, sungit mo. Inirapan na lamang niya ito at hindi na pinansin. Inis na dala ni Sebastian ng timba na may tubig at map. Naiiling siyang nagsimulang kuskusin ng lapag. Nandito na siya kaya wala nang atrasan. Nakakapagod palang maging janitor. Ito ang reklamo ni Sebastian sa kanyang isipan habang binabaybay ang patungo sa club. Club ito ni Gordon, kaibigan rin niya. From Engineer Sebastian to Janitor Sebastian. Natatawang bungad sa kanya ni Gordon. Tignan mo nga ang kahibangan ng isang to. Hugo, desperado ng mag-asawa, kaya pumasok na janitor sa kumpanya ko. Naiiling na sabat ni Lance. Ilang araw lang susuko na rin yan at sasabing makikipag-date na lang sa modelo at kikilatisin kung gold digger ba o matino. Inirapan pa siya ni Hugo. Sinamaan niya ng tingin ng mga ito. Kaibigan ko ba talaga kayo? Inis niyang tanong. Hanip, Sekretarya Lance, napaka-attitude eh. She is just doing her job. Ano bang inaasahan mo? VIP treatment ka sa kumpanya ko? Idiot. Basta paninindigan ko to. Napailing na lamang ang kanyang mga kaibigan. Hindi ka umiinom? Takang tanong ni Gordon nang napabaling sa kanya. May pasok pa kasi ako bukas, kaya hindi ako umiinom ngayon. Baka hindi na rin ako makasabay. Seryoso ka ba talaga, Sebastian? Did your parents know about this? Di mo naman kailangang iwan ang buhay mo para lang humanap ng babaeng tunay. Alam mo kasi bro, kusang darating sa'yo yan. May kilala nga ako eh. Ayaw nang may babaeng umaalikit sa kanya. Kwento pa nito. Actually, kinakapatid ko siya. Pero nung dumating na ang the right one, ayun, halos gumawa, wag lang siyang iwan. Ang ibig ko lang naman sabihin, wait for the right one. Hindi hinahanap ang pag-ibig dahil kusa na nararamdaman yan. So kaya ba single ka pa rin? Kahit pinipilit ka na rin ng parents mo? Gordon, mas matanda naman ako sa'yo. At wala na akong gana makipag-flirt sa mga babae. Sawa na ako. Gusto kong pangmatagalan na. Permanente't hindi init lang ng katawan. Natawa pa si Gordon. Pansin ko ngang seryoso ka eh. Kasi naman nagpanggap ka pang mahirap, makahanap lang ng babaeng magiging interesado ka. Yeah, seryoso ko. Imagine bro, almost perfect na tayo pero sa love life ang malas natin no? Ikaw single at puro party lang alam. Si Hugo naman walang babaeng gumugusto sa kanya. Kasi natatakot siya kaya lagi siyang nagbabayad ng babae o kaya flirt-flirt lang. While Lance is, napasulyap siya kay Lance na lasing na. Lahat tayo, alam kung anong pinagdaraanan ni Lance, kaya iba siya sa atin Sebastian. Yeah, mukha lang siyang ayos pero deep inside, pinapatay na siya. 2 taon na rin simula nang iwan siya sa altar ng dapat na bride niya
At nandoon tayong lahat. Halos ubusin niya nga yung alak dito sa club eh. Iwan ko ba? Napailing pa si Gordon. Macho gwapito naman tayong apat pero bakit ang malas natin sa pag-ibig? I mean, oo. Nakikipag-flirt tayo pero once na magseryoso naman tayo, solid talaga. Hindi lang talaga nabibigyan ng tamang babae. Kaya nga ako, enjoy na lang ako. Aalisin ko yung sumpa sa ating magkakaibigan. Kaya maghintay lang kayo dahil ako ang unang ikakasal. Well, good luck Sebastian. Kapag broken ka, pumunta ka na lang dito. Only drinks ka. Napatawa na lamang silang dalawa ni Gordon bago napasulyap kay Lance at Hugo na halos maghubad na sa sobrang kalasingan. Kapag ganitong nasa club sila, walang pinapapasok si Gordon na customer. Dahil nga baliw ang mga kaibigan niya kapag nalalasing. Umuwi na si Sebastian. Humiga siya sa kama niyang hindi nangakalambutan ay maliit pa. Napatitig siya sa kisame. Kaya ko ba? Makakahanap ba ako? Tanong ni Sebastian sa kanyang sarili. Nahihibang nga lang yata talaga ako. Para siyang baliw na kinakausap ang kanyang sarili. Paniguradong uusok ang ilong ng kanyang ina sa sobrang galit kapag nalaman nito na janitor siya sa kumpanya ni Lance. Ipipikit na sana ni Sebastian ang kanyang mata nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Nabasa niya ang text message ni Opelia, sekretarya ni Lance. Bawal late. Hindi ako nagtotolerate ng late kaya bukas agahan mo. Napairap siya sa inis kay Opelia. Bruhilda, bulong pa niya bago pinatay ang kanyang cellphone. Kahit na inaantok pa si Sebastian, maaga siyang nagayak dahil sa bili ni Opelia. Gusto sana niyang umangal kay Lance, ngunit sinabihan na pala siya nito. Naiiling na lamang siyang pumasok sa kumpanya. Nakita niya si Lance na patungo na sa office at may dala pa itong hot coffee kaya naman agad siyang sumunod dito. Lance, pahigop nga. Agad niya itong inagaw. Ilang minuto na lang nandito na si Opelia kaya umayos ka na. Ayaw ko magpaliwanag sa kanya kapag nalaman niyang hindi ka naman talaga mahirap. Inirapan siya nito. Huwag mo nang ubusin kape ko. Inis na sabi pa nito. Hangover ka no? Inom na inom kayo ni Hugo kagabi. Hindi nga ako nakapag-enjoy dahil kailangan kong agahan sa pagpasok dahil yun ang pili ng sekretarya mong napakasungit. Natawa si Lance. Bagay lang palang siya ang ginawa kong guide mo kasi naman hindi ka uubra kay Opelia. Professional siya sa trabaho kaya istrikta ang sekretarya ko. Kailangan mo makisama sa kanya. Paano ko makakahanap ng babaeng gugusto sa akin dito kung dami-dami kong ginagawa dito? Sa mga staff mo, ang daming magaganda eh. Kailangan maayos trabaho mo bago ka lumandi. Bilin pa ni Lance na inirapan niya. Lumabas na siya at nagsimulang maglinis. Good job. Buti naman nakasunod ka sa bilin ko. May inabot ito. Pang merienda mo mamaya. Itago mo na lang muna. Napatingin siya sa burger na inabot nito. Kahit paano naman pala, hindi pa laging masungit si Opelia. Break time na niya, kaya agad siyang nagabang ng isa sa mga staff na maaari niyang kilalanin. Hi, agad niyang bati sa babaeng palabas na sana ng building upang magmerienda. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Pasensya na hindi ako pumapatol sa janitor kahit nagwapito ka pa. Kumibot ang kanyang sentido. Feeling mo naman sobrang ganda mo. Balik niyang pangiinsulto dito. Napailing na lamang si Sebastian bago inis na kinain ang burger na ibinigay ni Opelia. Nakalimutan ko yung drinks mo, ito pala. Bigla na lang sumulpot si Opelia at may inabot sa kanya. Kain lang ng kain, may gagawin ka pa. Ikaw ba? Nagmerienda ka na? Busog pa ako, ikaw na lang muna. Napansin ko kagabi na hirap kang makasakay agad, kaya naisipan kong sabay na lang tayong mag-jeep. Jeep? Huwag mong sabihing hindi mo alam ang jeep. Takang tanong nito. Agad siyang nagpanggap na alam niya. Oo jeep nga. Sige sabay na lang tayo. Malapit lang din naman apartment ko dito. Bumalik naman ito sa pagiging seryoso. Sige na, mauna na ako at marami pa akong gagawin. At saka tigilan mo yung pagpapantasya sa mga nagtatrabaho dito. Alam mo, okay ka sana eh. Inirapan niya si Opelia. Kaya lang ayan ka na naman sa pagiging masungit mo. Umiti ka naman kasi para mas makita ang kagandahan mo. Panguuto niya pa kay Opelia. Sa oras ng trabaho, maging professional tayo. Yun ang sabi ni Sir Lance, kaya sinusunod ko lang. Hindi rin naman tayo close para ngitian kita palagi. Naawa lang ako sa iyo kasi mukha kang gutom na matching. Gutom na ano? Hindi makapaniwala si Sebastian na imbis na purihin ang gwapo niyang muka, ininsulto pa siya nito.
Oo, nakakainsulto ito para kay Sebastian. Sinabihan lang naman ako ng sekretarya mo ng matching. Sa gwapo kong to, matching ako. Hindi maikalma ni Sebastian ang kanyang sarili habang nagrereklamo at nagsusumbong kay Lance. Sinadya niya ito sa office habang wala ang bruhildang si Opelia. So anong nakakainsulto doon? Mukha ka naman talagang gutom na matching. Look at yourself. Sagot pa nito na imbis kampihan siya, sumang-ayon pa ito kay Opelia. Kaibigan mo ko, Lance. Ginusto mo to, right? Bakit sa akin ka nagrereklamo? Yeah, I know. Pero sana naman kahit paano maging mabait siya sa akin. Hindi mo alam ang buhay at sitwasyon ni Opelia, kaya tigilan mo yung pagrereklamo mo, Sebastian. Ikaw yan lang problema mo. Si Opelia, mahalaga ang trabaho niya dito dahil ito yung ipinangtutustos niya sa kanyang ina. Habang ang kapatid niya sa ina na si Mel, hindi magandang trato sa kanya dahil anak siya ng kanyang ina sa pagkadalaga. Naging kabit ang mama niya. Dire-diretsong sabi ni Lance na nakapagpatahimik sa kanya. Pero paanong alam mo ang... Tingin mo ba hindi ko kayang alamin ang background ng taong nagtatrabaho sa akin? Ngayong alam mo na, tumigil ka sa pagrereklamo mo dahil sa inyong dalawa ni Opelia, mas mabigat ang pinapasa niya. Sebastian, hindi lang rin ikaw ang may problema sa mundo. Sobrang simple lang ng sayo sa totoo lang. Napabuntong hininga siya. Oo na, alam ko na ngayon. Still, gusto ko pa ring matuloy ito. Hahanap ako ng babaeng... Natigilan siya nang may kumatok sa pinto kaya agad niya itong binuksan. Anong ginagawa mo dito, Sebastian? Takang tanong ni Opelia sa kanya. Sir, ginugulo ka ba ni Sebastian? Pasensya na po, sir. Hinila niya ito palabas. Sabi ko naman sa'yo kapag may problema o may tanong, sa akin ka magtanong. Wala ka naman Paano ako magtatanong sa'yo? Naiiling ito bago sumagot. Sobrang importante ba nang itatanong mo't hindi mo na ako nahintay? Oo Itatanong ko lang kung bakit napakasungit mong babae ka. Nag-a-attitude na rin si Sebastian. Sinamaan siya ng tingin ni Opelia. Joke lang, bigla niyang bawi. May inutos si sir sa akin. Napaka-OA mo naman agad. Nakahinga ito ng maluwag. Kala ko'y kung ano nang ginawa mo Wala naman akong gagawin na kung ano. Depende na lang kung gusto mong may gawin ako. Tinaasan siya nito ng kilay. Hoy, ikaw na lalaki ka, wag mo kong landiin. Di ako pumapatol sa katrabaho ko para lang alam mo. Ayaw mo lang pumatol sa kapwa mo hindi mayaman kasi gusto mo bilyonaryo ang magiging asawa mo. Ganyan naman kayong mga... Pinutol siya nito. Sinong nagsabi sa'yo na gusto ko sa mayaman? Seryosong tanong nito. Alam mo, kahit isang kahig-isang tukalang pamumuhay ko, hindi ako papatol sa mayaman. Ang alam lang naman nila'y humusga ng tao. Hindi naman lahat. Tsaka bakit ang laki ng galit mo sa amin? Kasali ka? Pamimiloso po nito. Hindi nga pala niya maaaring sabihin. Soon, magiging bilyonaryo din ako. Sige, tapos pautangin mo ako. Natatawang sinakyan na lamang ni Opelia ang kanyang sinabi. Bilyonaryo nga ako. Naiinis na si Sebastian. Sabi mo Tinawanan na lang siya nito. Tara na, tama na pagiging masipag, gwapitong matching. Pangaasar ni Opelia sa kanya nang ayain siya nitong umuwi na. Sus, kunwari ka pa. Baka nga pinagnanasahan mo ng matching na to na sinasabi mo. Tignan mo nga, ayaw mong umuwi na wala ako. Balik niyang pangaasar. Kasi naman baka bigla ka maging bilyonaryo, di may uutangan na ako. Huwag kang mag-alala, ipagdarasal kong maging bilyonaryo ka. Pero sana huwag kang maging mayabang na kupal gaya ng iba. Laki ng galit mo talaga sa akin, no? Dismayado niyang tanong bago napabuntong hininga. Natawa naman ito bago siya inakbayan. Alam mo, goods ka naman Magiging close na tayo, ayaw mo? Hindi naman talaga masama ugali ko. Gusto ko lang na professional sa trabaho. Ikaw ba, ayaw mo nun? Mas magandang maayos sa trabaho, parehas pa tayong mapupuri. After mo kung asarin at sabihang matching, sasabihan mong pwede na tayong maging close. Laki ng sapak mong babae ka. Inirapan niya si Opelia. Ayaw mo ba? Di wag, napaka-arte mong matching ka. Tumalikod na ito. Inambahan ito ni Sebastian habang nakatalikod dahil sa inis niya. Salamat ka, babae ka. Kung hindi ka lang babae, sinuntok na kita. Bulong pa niya. Ito pa lang ang babaeng tumrato ng ganito sa kanya at hindi pinansin ang pagiging macho gwapito niya. Sasabay ka ba o hindi? Hindi ko ugaling mamilit ng tao. Huminto ito at bumaling sa kanya.
Ang simangot niyang muka, nilagyan niya ng ngiti. Sige ho madam, Brohilda, sabay ako. Naiiling niyang sagot bago lumakad na kasunod nito. Paglabas nila, nakita sila ni Lance na magkasama. Napangisi ito na para bang may ibang iniisip. Alam na alam niya na ang ngitian ni Lance kaya pasimpleng inirapan niya ito. Mabuti naman magkasundo naman na pala kayong dalawa, Opelia. Walang emosyong sabi pa ni Lance sa sekretarya nito. Yes sir, hindi rin naman po kasi malayo ang apartment ni Sebastian sa bahay namin, kaya naisip kong isabay na siya. Nakita ko kasi kagabi na hirap siyang magabang ng masasakyan. Paliwanag ni Opelia. Sige, ingat. Tinalikuran na sila nito. Ingat din sir, huwag ka sanang pangungutin sa pagtulog. Pahabol ni Sebastian habang kumakaway kay Lance bago siya nag-dirty finger na hindi nakatingin si Opelia. Ikaw, umayos ka nga kay sir. Gusto mo bang mawala ng trabaho? Mahigpit si Sir Lance kaya umayos ka. Saway ni Opelia sa kanya. Mas pogi naman ako sa Lance na yun. Tignan mo nga Opelia, sobrang pogi ko. Pera lang naman lamang niya sa akin. Nakangiwi ito sa sinabi niya. Hindi ka pa nga yumayaman, mayabang ka na. Kaya ayaw kang payamanin eh. Sinasabi ko lang anong totoo. Nailing na lamang ito bago siya inayang sumakay sa jeep na huminto. Nagulat siya kasi siksikan at mausok pa ang tambutso ng jeep. Nakatingin ang mga taong nakasakay sa kanya dahil ayaw niya pang sumakay. Huy! Tinapik siya ni Opelia. Diyan ako sasakay? Oo naman. Hindi pa nasubukan ni Sebastian ang sumakay sa ganito at mag-commute kaya naninibago siya. Tinitiis ni Sebastian ang siksikan kahit na ipit na sila ni Opelia. Dito ka lang diba? Tanong ni Opelia. Oo. Manong, stop the jeep. Huminto ang driver habang ang mga kasama nilang pasahero pigil ang tawa. Pagpasensyahan na ho ninyo't mahilig ho kasi sa kokomelo na palabas nung bata pa siya. Si Opelia na ang nagsalita. Sige na, bukas na lang ulit. Ingat ka Sebastian. Ngumiti ito. Nakatingin pa rin siya sa jeep na umaandar na. Hindi kasi niya inaasahang ngingitian siya ni Opelia. Sabi na nga ba tama siya? Mas kita ang ganda nito kapag ngumingiti. Bumalik lang si Sebastian sa diwa niya nang may tumawag sa kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot nang makita niyang si Hugo ang tumatawag. Alam na ni Sebastian kung bakit kaya hindi siya kumibo. Sekretarya pala ni Lance ang taste mo ngayon? Natatawa nitong tanong. Sinabi niya sa inyo na gusto ko yung sekretarya niya? Natawa si Sebastian. Ang dumi talaga ng utak ni Lance. Kasi naman akala namin busy ka sa paghahanap ng magiging asawa. Para kasing sa sekretarya ka na niya busy eh. Pangaasar nito. Wala akong oras makipaglukuhan sa inyo. I'm so tired. Bye. Binabaan niya na ang tawag bago dumiretso sa kanyang apartment. Mga asar lang naman ang mga yun kaya hindi na siya pupunta sa club ni Gordon. Samantala si Opelia naman ay pagod din galing sa trabaho. Bumungad agad sa kanya ang ate niyang si Mel na simangot ang muka. Opelia, nandyan ka na pala. Ang kanyang ina ang sumalubong sa kanya habang karga ang kanyang pamangkin. Dito muna sila Mel, pwede ba? Bakit kailangan bang magpaalam muna kay Opelia? Wala ba akong karapatang... Hindi niya na pinatapos si Mel dahil gagawa na naman ito ng eksena. Ate, wala akong sinasabi. Anytime naman welcome kayo. Pamangkin ko si Joe. Bumaling si Opelia sa kanyang ina. Pahinga lang ako mama. Mamaya na po ako kakain. Sige anak, tawagin na lamang kita. Pahabol ng kanyang ina na tinanguan niya lang. Isang oras siyang nasa kwarto lang bago siya nagpasyang magtungo na sa kusina. Kumatok na kasi ang kanyang ina dahil kakain na. Habang kumakain, tahimik lang siya kahit na kwento ng kwento si Mel. Wala naman kasi siyang sasabihin, hindi naman ito interesado sa kanya. Opelia, alam mo minsan, nalulungkot din ako para sa iyo eh. Bigla na naman siyang nasali sa usapan kahit tahimik na siya. Sige nga ate, bakit naman nalulungkot ka? Nakangiting tanong niya. Kasi nakikitatay ka lang eh. Nakakalungkot ang walang sariling Mel. Saway ng kanyang ina. Ayaw sana maging bastos ni Opelia, ngunit hindi na talaga niya kayang magtiis na kinamumuhian siya ni Mel kahit na pinilit na nga niyang umiwas na lang. Mas nakakaawa ka kasi hindi na malulunasan ang pagiging inggitera mo. Wala akong papa, ano naman, nakapagtapos ako ng pag-aaral at nagagawa kong mabili o masuportahan ng mga gusto ko. Habang ikaw, lugmok ka na nga, nagagawa mo pang magmayabang. Kasiyahan mo talaga na lagi ako iniinsulto, tinaaway no?
Tumayo si Opelia. Tapos kung awayin mo pa si Mama parang hindi ka tumatakbo sa kanya kapag may problema ka. Kahit hindi ka na sa akin mahiya, kahit kay Mama na lang sana. Inis na lumabas si Opelia. Kinabukasan ay wala na naman sa mood si Opelia dahil sa sama ng loob na binigay na naman sa kanya. Humingi na naman ng tawad ang kanyang ina, ngunit this time, pinakita ni Opelia na talagang masama ang loob niya dahil paulit-ulit na lamang ang ginagawa ni Mel sa kanilang ina. Simula bata pa siya, tinitiis niya na ang pagiging malupit nito. Hanggang ngayon nagtitiis pa rin siya. Minsan naiisip ni Opelia kung bakit kahit anong kabutihan ang ipakita at gawin niya sa kanyang ate Mel, hindi pa rin siya nito magawang irespeto at itrato ng tunay nitong kapatid. Hindi isipin na anak siya sa pagkadalaga at naging isang aksidente lamang. Masakit sa kanya na sa tagal ng panahon, hindi nila nagawang maayos ang relasyon nilang magkapatid. Dalawa na nga lang sila, hindi pa sila magkasundo. Good morning, bati ni Sebastian sa kanya. Tumango lamang siya rito bago dumiretso na sa office. Wala talaga siya sa mood, kaya upang hindi niya masungitan si Sebastian, hindi na lamang siya magsasalita pa. Kunot ang noo ni Sebastian nang lagpasan na siya ni Opelia. Ano na naman kayang problema ng isang yun? Naiiling niyang tanong. Wala pa naman si Lance kaya balak sana niya itong sundan nang biglang may tumawag sa kanya. Sebastian! Agad siyang napalingon. Hindi naman niya kilala ang babaeng tumawag sa kanya, ngunit alam niya na nagtatrabaho ito sa kumpanya ni Lance. Sebastian, right? Tumango siya bago sumagot. Ako nga, bakit? Wala lang, palagi kasi kitang napapansin pero nahihiya akong lumapit. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Gusto ko lang sana makipagkilala. Sinuri niya ang babaeng lumapit sa kanya. Maganda ito, sexy at malakas ang dating. By the way, nilahad nito ang kamay nito upang makipagkamay. My name is Nina. Nice to meet you, Nina. Inabot niya ang kamay nito. Bastian, kung wala ka nakakasabay sa lunchtime, pwede namang ako na lang ang kasabay mo. Tumango siya at ngumiti. Iba talaga ang level ng pagiging gwapo niya. Kahit na anong maging kalagayan niya, lapitin pa rin talaga siya ng magagandang babae. Sure, sa ngayon kailangan ko na munang magtrabaho. Ayoko kasing mapagalitan. Tumango naman ito at nagpaalam na din. Lunchtime na, ngunit hindi pa rin niya napapansin na lumabas si Opelia. Kaya naman naisipan niyang silipin ito sa office. Kumatok muna siya. Agad naman itong nagbukas ng pinto. Napasulyap din sa kanya si Lance. Sorry sir, tinignan ko lang kung madumi na ba ang office. Palusot pa niya bago bumulong kay Opelia. Wala ka bang balak kumain? Wala. Tipid na sagot nito bago isinara ang pinto. Napailing na lamang siya. Sumama na siya kay Nina na mag-lunch. Inilibre nga siya nito na balak sana niyang tanggihan dahil hindi siya sanay na babae ang nagbabayad para sa kanya. Kaya lang, ganap na ganap pala siya sa pagiging janitor niya. Bakit nga pala hindi ka nakikipag-close sa mga janitor din sa kumpanya? Tanong pa ni Nina. Wala lang. Feeling ko kasi mas okay na wala ako masyadong close sa kumpanya. I mean, focus ako sa trabaho. Palusot na lamang niya na pinaniwalaan naman ni Nina. Pabalik na si Sebastian sa kanyang trabaho. Paalis na rin naman si Nina nang madatnan sila ni Opelia. Tinaasan siya nito ng kilay. Tangkala nga na Sebastian, sisitahin siya nito. Ngunit nilampasan lamang sila nito. Mauna ka nang bumalik, Nina. May pupuntahan lang ako. Tumango naman ito at hindi na sumagot. Hinabol ni Sebastian si Opelia na ngayon palang yata balak mag-lunch. Saan punta mo? Bibili ng sandwich. Tanging sagot nito. Bakit ba ayaw mong kumain? Kanina balak sana kitang isabay kumain pero ayaw mo kaya naman si Nina na lang ang kasabay ko. Wala ako sa mood, Sebastian. Ayoko rin na kinakausap ako ngayon at dinadaldal. Kaya pwede bang bumalik ka na sa trabaho mo? Libre kita ng ice cream para... Tingin mo kayang masolve ng ice cream ang family problem? Eh di sanang dali-dali na lang ng lahat. Teka, bakit sa akin ka naman nagagalit? Nagmamagandang loob lang naman eh. Napabuntong hininga si Opelia bago nagsalita. Pasensya na, buwisit pa rin kasi ako simula pa kagabi. Bibili lang naman ako, sige na, bumalik ka na sa kumpanya. Mamaya ba mag-jeep ulit tayo? Alam mo siguro mag-taxi na lang tayo. Ako nang bahala sa bayad, kaya wag ka nang umangal. Gusto mo pang gumastos sa taxi kaysa sa jeep? Di na nga tayo mayaman, gastadero ka pa. Matuto ka magtipid kasi baka maubusan ka ng budget. Hindi naman siguro ako mauubusan. Mas gusto ko ang jeep. Napailing na lamang siya at ito'y hinayaan.
Bumalik na si Sebastian upang magpatuloy sa kanyang pagtatrabaho. Sandwich lang ang kinain ni Opelia. Wala kasi siyang gana. Birthday ni Mikay. Inaaya kong sumaglit pero sinabi kong ikaw na lang ang papupuntahin ko. Kaya pumunta ka mamaya, Opelia. May mga gagawin pa kasi ako. Gusto sana niyang sabihin na nais niya nang umuwi agad pero minsan lang kasing nakiusap ang boss niya. Maaari ko po bang malaman kung saan gaganapin? Tanong niya rito. Sa isang club daw eh. Don't worry, sinabihan ko si Sebastian na samahan ka para kung iinom ka, may maghahatid. Natigilan ito saglit at nag-isip ng malalim. Dinukot nito ang cellphone at may tinext bago muling bumaling sa kanya. Mas mabuti kung hindi ka maglalasing. Saglit lang ako sir tapos uwi na rin ako. Si Sebastian, huwag mo siyang painumin para may maghahatid sa'yo. Carry ko na sir, hindi na ako kailangang ihatid. Tumango na lamang ito. Malakas talaga si Sebastian kay Lance. Palagi kasi nitong tinatanong ng boss niya at kinakamusta sa trabaho. Alam mo na ba ang sabi ni Sir Lance? Nakangiting tanong ni Sebastian nang makitang palabas siya. Oo na, sumabit ka pa talaga no? Pasalamat ka, malakas ka sa boss natin. Kundi lang talaga, hindi na kita pa sasamahin. Ang sama mo naman sa akin, Opelia. Minsan na nga lang makapunta sa party. Hindi ka iinom, Sebastian. Alam kong day off bukas pero hindi pa rin pwede. Uuwi ka pa at hindi rin naman kita maihahatid kaya hindi ka iinom. Saglit lang tayo. Ito ang mahigpit niyang bilin. Agad silang napalingon ni Opelia nang may tumawag sa kanya. Nakita niya si Nina na palapit. Sobrang sexy ng suot nito kaya naman pinagmasdan niya ang kabuuan nito. Nandito ka pala Nina? Tanong ni Opelia. Yeah, ikaw din pala no? Invited ka ba? Pinapunta ako ni Sir Lance para sumaglit lang, hindi kasi siya makakapunta. Eh ikaw Sebastian, paano ka? Pinasama ako ni Sir Lance kay Opelia. Agad niyang sagot bagong umiti. Paniguradong enjoy ka dito. Maiwan ko muna kayong dalawa, hanapin ko lang ang birthday girl. Paalam ni Opelia sa kanila. Susunod na sana siya dito nang hawakan siya ni Nina sa braso at hilahin patungo sa group of friends nito. Guys, this is Sebastian. Pakilala ni Nina. Nice to meet you all. Nina, puntahan ko lang si Opelia. Baka kasi mapainom. Malaki naman na si Opelia. Hayaan mo na lang muna kung gusto niyang uminom. Hindi siya pinalis ni Nina. Magkwentuhan muna tayo Sebastian. Gusto pa talaga kitang makilala. Sige. Ako rin naman gusto ko makilala ka. Sinakyan na lang niya ito. Sexy si Nina at mabait. Isa pa kahit na janitor siya. Wala itong pakailam. Kaya gusto niyang makilala din si Nina. Kaya lang sa ngayon, si Opelia ang kailangan niyang bantayan dahil binantaan siya ni Lance. Sinabi rin ito na wag niyang gagalawin o papatulan si Opelia kahit na gusto pa nito o lasing ito. Natawa na lamang siya kasi hindi naman talaga. Isang oras na at lasing na si Nina. Habang si Sebastian, napapailing na lang dahil makulit na ito. Hindi naman kasi siya madaling malasing at hindi rin naman niya gustong maglasing. Nina, maupo ka na muna dito. Tignan ko lang si Opelia. Gabing-gabi na kasi. Sandali lang Sebastian. Hinawakan ni Nina ang kanyang braso. Higit pa sa pagiging kaibigan ng gusto ko. Hoy, may kumalabit sa kanya. Napalingon siya sa kanyang likod. Si Opelia pala. Namumula na ito sa kalasingan. Natawa pa ito bago pinisilang pisngi niya. Tulog na ako. Dumantay ito sa kanya. Napabuntong hininga si Sebastian dahil sa sakit ng ulo. Sabi na nga ba't maglalasing ito? Expected na niya dahil nga masama ang loob nito. Sebastian, pasensya ka na kay Nina. Agad itong sinaway ng iba nitong kasama. Kami na bahala dito kay Nina. Si Opelia na lang. Pwede bang ikaw na lang mag-uwi sa kanya? Ibibigay namin address. Hindi na siya kumibo. Kinaragan niya si Opelia at inilabas sa club. Pumara siya ng taxi. Sebastian, ayokong umuwi sa amin. Pinilit ni Opelia ang imulat ang mga mata. Mag-aalala lang sila kapag hindi ka umuwi. Pero, pahinga ka na. Makakauwi kang maayos. Hindi kita pababayaan. Kumatok si Sebastian habang inaalalayan si Opelia. Magandang gabi po. Pasensya na, ginabi po si Opelia. Napadaan po kasi sa party ng katrabaho kaya nakainom din po. Hinatid ko lang po siya. Salamat iho. Inalalayan na si Opelia ng ina nito. Gusto mo bang magkape muna? Hindi na po. Uuwi na rin po ako. Pinaghintay ko lang po yung taxi. Masakit ulo ni Opelia pagising niya. Hindi na niya nga alam paano siya nakauwi eh.
Buti naman gising ka na. Bakit na naman ba? Tanong niya kay Mel. Huwag mo nga akong simulan, ang aga-aga. Tama ba ginagawa mo? Uuwi kang lasing tapos lalaki pa naghatid sa'yo? Nirapan pa siya nito. Ano namang pakailan mo? Buhay ko naman to. Hindi naman ako umaasa sa'yo kaya wala akong karapatan na pagsabihan ako. At isa pa, hindi ko naman BF ang naghatid sa akin. Kaibigan ko siya. Paliwanag pa niya dahil alam niyang iba ang tumatakbo sa isip nito. Yan na naman kayo magkapatid. Saway ng ina nila. Mel, tigilan mo si Opelia. Nasa tamang edad na ang kapatid mo at kung magbo-boyfriend man siya, suportado ko si Opelia. Napairap na lamang si Mel. Maupo ka na Opelia at may niluto akong soup para sa'yo. Uminom ka ng gamot, pagkatapos magpahinga ka na ulit. Hindi siya kumibo. Sa totoo lang, masama pa rin ang loob ni Opelia. Alam ko na kaya ka naglasing dahil masama ang loob mo sa akin at sa ate Mel mo. Napasulyap siya sa kanyang ina. Huwag na ho ninyong isipin ang sama ng loob ko, Mama. Pasensya ka na talaga, anak. Hindi ko lang rin kasi kayang tiisin ang ate Mel mo eh. Hindi ko alam kung paano gagawin ko sa kanya. Kaya naman nagtitiis na lang ako. Mahal ko kayong dalawa. Mahal na mahal namin kayo ng ama mo. Mama, wag na ninyong isipin yun. Napabuntong hininga siya bago hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Pilitin ko na lang ding pong intindihin si ate Mel kahit napupuno na talaga ako. Nangako siya na kahit anong mangyari, hindi niya magagawang magtanim ng galit sa kanyang ina. Sumama ang kanyang loob pero in the end of the day, sa ina pa rin naman niya ang kanyang takbo kapag sobrang pagod na siya. Buti naman dumalaw ka. Ito ang bungad ng ina ni Sebastian pagpasok pa lang niya sa bahay ng kanyang magulang. Ma'am, busy ako. Oo, alam ko. Pero pati ba naman sa amin wala kang balak magkaroon ng time? Anak, hindi mo naman kailangan magpakabisi sa trabaho. Kaya hindi pumupunta dito anak mo eh. Natatawang sabat ng kanyang ama. Kasi naman, palagi mong sinisermonan. Natawa si Sebastian. Ma'am, may i-date ako kaya chill lang. Kapag nag-click kaming dalawa, bibigyan na agad kita ng apo. At sino naman? Umayos kang bata ka. Kahit naman gustong gusto ka na naming mag-asawa, huwag naman sanang basta subsub ka na lang. Matinong babae at mabait sa magulang at sa magiging asawa niya. Inang gusto namin ng daddy mo. Di ko kailangan ng puro paganda kung masama naman ang ugali at hindi ka kayang alagaan. Mami talaga pala desisyon. Naiiling niyang sagot. Honey, ang lalaki talaga sumusub-sub yan. Natatawang kinindatan siya ng kanyang ama. Pakilala mo sa amin ng mamo para naman makilatis din namin. Kapag hindi na busy, sagot niya na lamang. Balak niyang palalimin ang namumuong magandang samahan nila ni Nina. Napansin ni Opelia na close na si Sebastian kay Nina. Kaya rin siguro madalas ay ito na ang kasabay nito. Maganda naman ito at masaya siya na nakahanap na ng iba pang kaibigan si Sebastian. Lagi rin kasi niya itong sinusungitan kaya naman lumayo na siguro ang loob nito sa kanya. Good morning. Iniisip pa lang niya. Bigla na agad nagpakita si Sebastian. Napailing siya bago ito hinarap. Maganda yata gising mo. Natatawang tanong niya. Nga pala, salamat sa paghatid mo sa akin nung nalasing ako. Napakamot ito sa batok. Wala yon. Basta ikaw malakas ka sa akin kahit masungit ka. Alam ko naman na may pinagdadaanan ka lang nun kaya hindi mo napigilang uminom. Anyway, ayos ka na ba ngayon? I mean, bati na ba kayo ng mama mo? Maayos naman kami. Ako lang itong nagtatampo. Close na pala kayo ni Nina, no? Pag-iiba niya ng usapan. Maaga pa naman kasi kaya wala pa si Lance. Maaari pa siyang makipagkwentuhan kay Sebastian. Sakto lang, siya ang unang nagpakilala sa akin. Halata namang may gusto sa'yo si Nina. Natawa pa si Opelia. Good luck sa pang-chichiks mo. Siguraduhin mo lang na hindi ka magpapabaya sa trabaho, Sebastian. Nginitian niya ito bago tinalikuran. Lunch tayo minsan kapag hindi ka na busy. Sige, pero sa ngayon, madaming schedule sa Sir Lance kaya hindi ako sigurado kung kailan ako pwede. Akong bahala, basta iti-text na lang kita. Sabi pa nito na tinanguan niya. Hindi maiwasang mag-guilty ni Sebastian para kasing biglang nalipat kay Nina ang lahat ng atensyon niya. Tapos ay nakalimutan niya ang una nga palang naging kapalagayan niya ng loob kahit ubod ng sungit ay si Opelia. Lunchtime na, sinusundo na naman siya ni Nina. Ngunit para bang nagdadalawang isip si Sebastian lumabas. Gusto niyang alamin kung kumain na ba si Opelia. Hindi niya maiwasang isipin ng dalaga. Hindi pa ba tayo kakain? Mahinahong tanong ni Nina. Pwedeng sandali lang, may kakausapin lang ako.
pagpapaalam niya bago nagtungo sa office ni Lance. Kumatok na muna siya. Sino yan? Rinig pa ni Sebastian ang tanong ni Lance kay Opelia. Sir, si Sebastian lang po. Baka may itatanong lang. Yeah, may itatanong nga ako. Ano ba yon? Bakit hindi ka pa lumalabas? Lunchtime na ya. Pinarinig talaga ni Sebastian ang tanong niya kay Lance dahil naiinis siya na baka pinahihirapan nito ang kaibigan. Napasulyap sa kanya si Lance at ito'y nakangisi. Busog pa ako, tsaka sinabi ko na kay Sir na mamaya pa ako kakain. Tama naman si Sebastian, kailangan mong kumain sa tamang oras. Kumain tayo sa labas, Opelia. Aya ni Lance. Sige po, Sir. Kumunot naman ang noo ni Sebastian sa kanyang kaibigan. Kumain ka na rin, Sebastian. Bulong pa ni Opelia sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Ang gusto sana kasi talaga ni Sebastian, isabay si Opelia sa kanila ni Nina. Kaya lang ay si Lance na ang kasama nitong kumain. Bakit ba naiinis siya? Parang wala ka sa mood. Pansin ni Nina, kaya naman agad siyang napasulyap dito. Pasensya na, sumama lang ang pakiramdam ko. Bawi ako next lunch. Sagot niya na naiintindihan naman ito. Naiinis siya kay Lance. Hindi niya alam kung sinasadya ba nito o gusto lang talaga nitong ilibre ng lunch si Opelia. Kapag masama pakiramdam mo, pwede namang magpaalam kay Sir Lance. Gusto mo bang ako nang mag-request ng excuse mo? Hindi na, salamat Nina, pero ayos lang naman, kaya ko pa. Hindi halos ginalaw ni Sebastian ang lunch niya dahil iniisip pa rin niya kung saan ba kumain si Opelia at si Lance. Bukas ipagdadala kita ng lunch. Sabay na lang tayo. Sa kumpanya muna tayo kumain kung sumasama talaga ang pakiramdam mo. Tumango na lang siya. Nawalan siya ng gana bigla sa nangyari. Iba pala pag siya nang hindi pinapansin at naiitsapuera. Ganito rin kaya naramdaman ni Opelia. Iwinaksi ni Sebastian ang mga iniisip. Nasa harap pa naman niya si Nina tapos ibang tao lang ang iniisip niya. Hindi mo ba talaga gagalawin ang pagkain mo? Iniisip ko lang na baka magutom ka. Bahagya siyang umiti. Busog pa ako, ikaw na lang muna kumain, babantayan kita. Tumango na lamang ito. Samantalang si Opelia at Lance naman, lumabas nga upang kumain. Kilala niya ang kanyang boss, kaya hindi siya nagbibigay ng mali siya sa mga ganito. Pinupormahan ka ba ni Sebastian? Nagulat siya sa itinanong nito bigla. Po, hindi po sir, naging close lang po kami. Sa ngayon tingin ko, si Nina ang pinupormahan niya. Agad niyang sagot. Sure ka? Para kasing mas nag-aalala pa siya sa'yo kaysa kay Nina. Naiiling pa si Lance. Kaya kanya pinuntahan kasi gusto kanya ngayain na mag-lunch. Dahil kilala ko si Sebastian, masasabi kong tama ako. Lagi naman po kasi kaming sabay kumain itong nakaraan. Hinatid din niya ako sa bahay nung nalasing ako. At sa tingin ko naman po, normal lang yun. Tingin ni Opelia, normal lang yun at walang mali siya. Pakiramdam ko din, kaya mas ginusto niyang kasama si Nina dahil lagi ko siyang nasusungitan. So, si Nina pala ang pinupormahan niya? Sa tingin ko po, oo sir, si Nina. Tanga talagang taong yun. Nasa harapan na nga ang matinong babae, bulag-bulagan pa. Hindi masyadong naintindihan Opelia ang sinabi ng boss niya. Sir? Nothing. Tipid nitong sagot, ngunit mukhang hindi pa ito tapos kaya may pahabol pa ito. Matinik sa babae si Sebastian at retired playboy kaya mag-iingat ka, baka biglang mahibang pati ikaw. Never mind, basta wag kang pakatiwala. Kahit nakilala ko siya, hindi ko naman alam ang takbo ng utak ni Sebastian. Ayoko lang na pati ikaw madawit pa sa gulo ng pag-iisip niya. Bilin pa nito na tinanguan lamang ni Opelia. Bumalik na sila sa office. Nakita pa nga niya si Sebastian na nakatitig lang sa kanila nang sila ay makapasok. Ayaw sanang pumunta ni Sebastian nang ipatawag siya ng kaibigan niya. Naiinis siyang harapin si Lance kaya hindi na dapat siya sisipot. Kaya lang, sinundo siya ni Gordon. Ikaw, ano bang problema mo? Ito ang tanong ng kaibigan nang makasakay siya sa kotse. Wala, may problema ba ako? Imbis na sumagot, nagtanong lang din siya. Sabi ni Lance, ayaw mo siyang kausapin at palaging masama ang titig mo dito. At nagsumbong na pala si Lance sa mga kaibigan nila. Pagak na tumawa si Sebastian. Paano matutuwa ako? Pinupormahan yata niya si Opelia. And so, anong masama kung may pormahan si Lance? Hindi ba yun ang gusto natin? Suportado natin si Lance dahil alam natin ang nangyari sa kanya. Oo nga, pero wag naman sana si Opelia. Inihinto ni Gordon ang kotse
at hinarap siya nito na seryoso. Dahil lang sa babae ganyan kayo? Bro, what's wrong with that? Hindi mo naman jowa ang sekretarya niya. At nakarating sa amin na si Nina na empleyado din ni Lance ang pinopormahan mo. Huwag mong sabihing nagsiselos ka kay Lance. Gusto mo ba ang sekretarya niya? Hindi agad sumagot si Sebastian. Gusto mo si Opelia? Gulat na tanong ni Gordon. Ewan, basta naiinis ako na close sila ni Lance. Kami naman kasi ni Opelia ang unang naging close. Tsaka hindi ko pa naman GF si Nina. Kaya nga ako nagtrabaho bilang janitor. Kasi gusto ko makakilala ng babaeng magugustuhan ako kahit na mahirap lang ako. Mahirap ang gusto mo, Sebastian. Hindi mo pwedeng pigilan si Lance o si Opelia. Unang-una, hindi naman kayo ni Opelia at hindi mo rin naman ito nililigawan. Si Nina ang pinopormahan mo, kaya siya lang ang priority mong bigyan ng effort. But I can't help it. Naiinis ako kapag gumiepal si Lance. Hindi ko alam, sobrang naguguluhan ako. Maayos naman si Nina pero pagkasama ko si Nina, si Opelia ang nasa isip ko. Isa lang puso mo, kaya wag kang lumandi sa iba. Gawain ng playboy ang asal mo, Sebastian. Kala ko ba seryoso ka na at retired ka na sa pagiging playboy? Bakit parang ginagawa mo na naman? Naiiling na tanong ni Gordon. Bilang kaibigan mo, eto lang maipapayo ko sa'yo bro. Napabuntong hininga ito. Alamin mo sa sarili mo kung sino talaga kay Nina at Opelia. Pero hindi palaging aayon sa iyo ang lahat. Kahit piliin mo si Opelia, hindi ka sigurado kung may pag-asa ka ba. While kay Nina, sure kang gusto ka na talaga nito. Ikaw na lang ang naguguluhan. Bahala na kung saan ako dalhin ang ginagawa kong to. Tanging sagot niya. May pasalubong si Opelia sa kanyang ina, kaya excited siyang umuwi. Napadaan kasi siya sa bilihan ng bag at naisip niyang bilhan ng kanyang mama. Ngunit pagpasok niya sa kanilang bahay, ay ang asawa lang ng ate niyang si Mel ang nandun. Karga nito ang pamangkin niya. Si Mama, agad niyang tanong. Opelia, nasa hospital si Mama. Binabantayan siya ni Mel. Hindi mo ba nabasa ang mga message ni Mel at tawag niya? Agad nag-check ng cellphone si Opelia. Madaming ang missed calls at text si Mel sa kanya. Agad siyang lumabas upang puntahan ng kanyang mama. Kinabukasan ay hindi pumasok si Opelia. Kaya naman minabuting itanong na ni Sebastian kay Lance kung bakit absent ang dalaga. Pwede bang pumasok? Natawa naman ito. Nakapasok ka na. Binaba nito ang ballpen na pinapaikot nito sa daliri. Anong kailangan mo na naman, Sebastian? Wala naman. Gusto ko lang itanong kung bakit absent si Opelia. Wala naman sigurong masamang nangyari sa kanya. Sa kanya wala, sa mama niya meron. Kaya pala wala ito. Alam mo ba ang hospital? Gusto kong dumalaw. Unahin mo muna ang date mo kay Nina. Kala ko ba ngayon mo siya balak ipakilala sa magulang mo? Takang tanong pa ni Lance na kinainis ni Sebastian. Pwede namang sa ibang araw na lang si Nina. Kailangan ni Opelia ng karamay. Umamin ka nga, Sebastian. Gusto mo na ba ang sekretarya ko? Gago ka, Sebastian. Huwag mong pasahin ang sekretarya ko at huwag mo siyang idagdag sa collection mo. Lance, hindi naman ako playboy. Bakit pa sinasabi ninyong lahat na playboy ako? Kaya nga ako nandito kasi gusto ko makahanap ng babaeng mamahalin ako kahit janitor ako. At si Nina yun, tama ba ako? Hindi agad nakasagot si Sebastian. Si Nina nga ba? Biglang naitanong ni Sebastian sa kanyang isipan. Kailangan mo munang alamin kung sino ba talaga bago ka magdesisyon, Sebastian. Kapag patuloy kang naging ganyan, hindi ako magdadalawang isip na alisin ka na dito sa kumpanya. Ginugulo mo lang buhay mo, dinadamay mo pa ibang tao. Oo na, sige na. Mas matimbang si Opelia. Pag-amin ni Sebastian. Ewan ko ba? Bakit bigla na lang nasa kanya na baling ang atensyon ko? Si Nina dapat eh. Pinipilit kong si Nina dapat at hindi si Opelia. Kasi nga, Lance, hindi gusto ni Opelia na mayaman ng taong susubok na pumasok sa buhay niya. Hindi ko alam kung paano sasabihin na hindi naman talaga ako mahirap. Iniisip kong baka lumayo siya. Para saan pat naging janitor ako dito kung wala rin namang mangyayari. Si Nina, sure akong gusto niya ako, pero nagdadalawang isip pa rin ako dahil naaagaw ni Opelia ang aking atensyon. Sa tagal nilang magkaibigan ni Lance, ngayon lang siya umamin. Sa ngayon, Sebastian, problemado si Opelia kaya hindi mo siya maaaring sabayan. Alam mo, dapat si Nina na lang. Bumalik ka na sa trabaho mo at mag-date na kayo. Napabuntong hininga si Sebastian. Mukhang ganun na nga ang mangyayari kaysa mas mahibang lang siya. Babalik na ako sa dati pero gusto ko pa ding makausap si Opelia kahit sa huling pagkakataon lang bago ako umalis.
Ayoko lang naman na bigla nilang mawala. Fine, napakatigas kasi ng ulo mo eh. Alam mo, kapag nasaktan mo si Opelia dahil sa mga ginagawa mo, hindi na tayo mag-uusap kahit kailan. Pinahahalagahan ko yung mga empleyado ko, Sebastian. Ikaw ang pumasok dito't ng gulo. Siguro nga nababaliw lang ako. Si Opelia kasi unang naging totoo sa akin kahit na sinusungitan ako. Gusto ko na lang magpaalam bago ako umalis. Kinausap ni Sebastian si Nina na hindi na muna tuloy ang pagpunta nila sa magulang niya. Pumayag naman ito kahit pa alam niyang sumama ang loob nito. Pinuntahan niya si Opelia sa ospital kung saan nakakonfine ang ina nito. May dala rin siyang prutas. Sebastian, paano mo nalaman na hindi na ito nakatapos nang magsalita siya? Pwede bang hindi ko malaman? Opelia, tinanong ko kay Lance kung pwede kong malaman kung saan nakakonfine ang mama mo. Kaya ako nandito ngayon. Salamat sa pagdalaw, Sebastian. Ayos naman si mama. Gusto mo bang sa labas muna tayo? May bantay naman si mama eh, si Ate Mel. Aya ni Opelia sa kanya. Unod na lamang siya at hindi na kumibo pa. Kamusta naman pala trabaho mo? Sana maayos pa rin kahit wala ako. Mga ilang araw lang naman akong wala. Kamusta na rin pala kay ni Nina? Level up na ba? Ayos naman. Tipid niyang sagot. Bakit parang hindi ka naman masaya? Hindi ka rin masaya eh. Sagot niya bago tumitig kay Opelia. Napaiwas ito ng tingin. Masaya ako na gumaganda ang relasyon ninyo ni Nina. Nalulungkot lang ako kasi nangyari ito kay mama dahil sa stress na ibinibigay namin ni Ate Mel. Ang totoo, nandito ko para damayan ka sa lungkot mo. Sabi pa ni Sebastian. May gusto rin sana akong sabihin pero nagdadalawang isip ako kasi baka hindi ko pa dapat sabihin. Sabihin mo na, nandito ka na eh. Humugot muna ng lakas ng loob si Sebastian. Aalis na ako sa trabaho. Panimula ni Sebastian. Pero bakit? Alam kong kailangan mo na nga. Ang totoo, hindi naman talaga ako mahirap. So nanalo ka ba sa loto? Tumawa pa si Opelia. Kaibigan ko si Lance at hindi niya hardinero ang dad ko. Nakiusap lang ako sa kanya. Nawala ang ngiti ni Opelia. Alam kong magagalit ka kasi nagtiwala ka sa akin pero hindi naman ako gaya ng sinasabi mo. Gusto ko lang naman talaga ng babaeng mamahalin ako kahit na janitor lang ako. Lumala kasi ang trust issues ko. Siguro dahil na rin sa pagiging playboy ko nun. Pakiramdam ko walang permanente kahit seryoso na ako. Naranasan ko na kasing gustuhin lang dahil sa may pera ko at hindi dahil sa may itsura ko. Alam na ba ni Nina? Hindi ka galit? Takang tanong niya sa dalaga. Bakit naman ako magagalit? Choice mo naman yan. At saka nakilala naman na kita eh. Alam kong iba ka sa pamilya ng ama ko. Pero may isa pa akong tanong, Opelia. Bago matapos ang lahat ng pagpapanggap ko, ayoko lang na may pagsisihan. Nakatitig sa kanya si Opelia. Kung sakaling ikaw ang gusto kong ligawan, ipag-asa ba ako? Hindi agad nakasagot si Opelia. Sige, mauna na ako, pasensya na. Kung wala lang si Nina, baka oo ang sagot ko. Lumingon muli si Sebastian. Huwag mo siyang saktan, Sebastian. Hating gabi na, ngunit hindi pa rin makatulog si Sebastian. Hindi ganito ang plinano niya. Hindi dapat siya naguguluhan. Malapit na lumabas ang ina ni Opelia. Isang araw pa ang ipamamalagi nila sa ospital bago ito tuluyang makauwi. Bakit parang matamlay ka, anak? Napansin pala ng kanyang ina. 2 araw nang nakakalipas simula nang puntahan siya ni Sebastian at ito'y umamin. Hindi naging kampante ang puso niya. Palagi na rin niyang iniisip si Sebastian. Ang totoo, mabait ito kaya kahit nagsinungaling si Sebastian sa kanya, hindi naging big deal yun. Hindi rin naman siya bata para magalit pa sa napakaliit na bagay na yun. Para kay Opelia, maliit na bagay lang ang ginawang pagsisinungaling ni Sebastian. Anak, tinatanong kita. Muling nagsalita ang kanyang ina, kaya naman naputo lang pag-iisip niya. Wala naman po, mama. Sagot niya na lamang. Talaga ba? Di kasi ako sanay na ganyan ka. Kung may problema ka, maaari kang magsabi sa akin, nak. Maiintindihan kita kaya wag mong sarilinin. Ayos lang ako, mama. Maliit na bagay lang naman itong iniisip ko, hindi naman mahalaga. Hindi rin naman gusto ni Opelia na makasakit pa si Sebastian ng iba para lang siyang piliin. Kasi biglaan lang naman ang nararamdaman nila at hindi rin sila ganun kasigurado. Baka nabigla lang sila. Kung tungkol sa lawang problema mo, maaari kang humingi ng payo sa akin, anak. Huwag kang mahihiya. Ma, ayoko rin naman po sa commitment.
kasi pakiramdam ko hindi pa ako handa. Hindi rin naman po ganun kalalim ang nararamdaman ko. Hindi nga ba sigurado natatakot ka lang? Anak, ang pag-ibig naman kasi, kusang dumarating yan. Walang masama sa nararamdaman mo kung biglaan man yan. Kapag tinamaan ka ng pag-ibig, wala kang magagawa dyan. Kasi pag nilabanan mo, masasaktan ka lang. Kaya wag mong pipigilan ang sarili mong mahulog, anak. Hindi na kasi pwede, Mama. Malungkot niyang sagot. Kasi may pinupormahan na po si Sebastian at ayoko makasakit ng kapwa ko. Ang tanong, gusto ka rin ba niya? Kasi kung aware naman siya sa nararamdaman mo, bakit pa siya puporma sa iba? Hindi po ako pumayag na piliin niya. Sinabi kong ituloy na lang niyang nasimulan niya kay Nina at huwag na akong intindihin kasi ayoko pong may masaktan kami. Tapos ikaw naman ang nasasaktan. Naiiling ang kanyang ina. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Mama, ayos lang naman ako. Sige po, pahinga ka na. Mag-aayos lang ako ng papers mo para bukas. Lalabas na lang po. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, may sinabi ang kanyang ina. Anak, huwag ka na sanang gumaya pa sa akin na piniling lumayo na lang at magpaubaya kaysa ipaglaban ang pag-ibig ko. Ayoko may pagsisihan ka kaya sana bigyan mo ng pagkakataon si Sebastian na makapasok sa puso mo at mapatunayan na dapat mo siyang bigyan ng pagkakataon. Huwag kang mamuhi sa mayaman dahil lang nakaranas tayo ng pangmamata. Hindi naman lahat anak ay masama ang ugali. Tumango na lamang siya bago lumabas na. House life with Nina. Napairap si Sebastian kay Gordon. Dumaan na siya sa club nito dahil ilang araw na siyang frustrated. Wala siyang maayos na tulog dahil until now, si Opelia pa rin ang iniisip niya. Gusto niya itong puntahan at suyuin. Pilitin na baka sakaling pwede na. With Nina? Takang tanong niya bago napangisi. Hindi na natuloy ang sa amin ni Nina. Ilang araw na kaming hindi nag-uusap. Tinapos ko na. Hindi ko pala kayang gawin, Gordon, dahil si Opelia ang tumatakbo sa isipan ko. Si Opelia lang. Bakit ba kasi padalos-dalos ka ng desisyon? Naiiling nitong tanong. Naging magulo tuloy ang sitwasyon mo. Alam mo bro, kung inalam mo muna bago ka mag-entertain kay Nina di sana. Si Opelia ang pinupormahan mo ngayon. Ayan, ayaw na tuloy kasi nagigilty na makasakit. Pero wala naman kaming relasyon ni Nina. Sinusubukan ko pa lang. Pero kasi kay Opelia pala talaga ako interesado. Tinatanggi ko nung una pero hindi ko na kaya. Kaya sinabi ko na sa kanya. Kahit na ayaw niyang piliin ko siya, hindi ko pa rin magawang hindi. Kaya naman kapag maayos na ang mama niya, nais kong pinutol siya ni Gordon. Suyuin at ligawan si Opelia. Tumango siya. Make sure na totoo na si Sebastian. Hindi gusto ni Lance na ginagago yung empleyado niya. Sekretarya niya si Opelia kaya wag kang lolo-kuloko bro. Mukha ba akong lolo-kuloko? Hinuhusgahan kasi ninyo ko agad eh. Inis na inirapan niya si Gordon. Simple lang naman kasi talaga yung problema mo eh. Ikaw lang nagpalala. Oo na Gordon, aminado na nga ako eh. Tama na ang sermon. Inis niyang sagot. Ilang araw pa nga ang lumipas, maayos na nakabalik sa trabaho si Opelia. Maayos na rin ang ina niya habang si Mel, binabantayan ito. Hindi na rin siya inaaway sa ngayon ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung anong nakain ito't bigla na lang tumahimik. Ngunit mas maganda na ngang tahimik lang ito. Tulad ng inaasahan ni Opelia, wala si Sebastian. Nakausap na rin naman siya ng boss niyang si Lance at humingi ito ng pasensya sa nangyari. Sa ngayon, busy si Opelia dahil hinahabol niya ang trabahong naiwan. Ngunit natigilan siya nang biglang may kumatok kaya agad siyang tumayo upang ito ay pagbuksan. Pwede ba tayong mag-usap? Ito ang bungat ni Nina. Agad siyang tumango, ngunit bago siya lumabas, nagpaalam muna siya kay Lance. Tungkol ba saan, Nina? Isang malakas na sampalang tinamo niya. Para sa palihim mong pag-aahas kay Sebastian. Dahil ba nalaman mong mayaman siya, kaya inakit mo yung dapat sanang magiging boyfriend ko? Galit na wika ni Nina. Nina, wala akong inaahas. Itinaas ni Opelia ang kanyang sarili bago ginantihan ng sampal si Nina. Ang tigas ng mukha mo para pagbintangan ako, no? Hindi ko inahas si Sebastian. Bakit bigla niyang itinigil ang pagporma sa akin? Ang sabihin mo, inakit mo siya kasi inggit ka na mayaman ng isang sampal pamuli ang ikinawad niya upang matigilan ito at mapahawak na lang sa pisngi. Galit na galit ka kasi iniisip mong inakit ko si Sebastian dahil sa yaman niya? Pagak na tumawa si Opelia. Hindi ko kasalanan kung ayawan ka ni Sebastian. Choice niya yon. Madiin niyang wika. Ang sabihin mo,
Nasa loob ang kulo mo. Modus na ng pamilya mo yan para makaahon kayo sa hirap. Malandi kasi kayo. Galit na sabi pa nito. Tinalikuran niya na si Nina dahil ayaw niyang humantong sa sakitan. Patunay na sa dugo ninyo ang pagiging malandi at mga akit ng mayayaman. Gaya ng mama mo na pinunteryang mayaman. Kaya iyan, ikaw ang kinalabasan. Okay lang kumabit basta may pera. Pathetic, right? Mapang-insultong sabi pa ni Nina. Hindi na nakapagtimpi si Opelia kaya sinapok niya si Nina. Aray ko! Malakas na sigaw ni Nina bago siya akmang susugurin ngunit may humarang na dito. What are you doing, Nina? Walang emosyong tanong ni Lance. Sir, eto kasing babaeng to, nasa loob ang kulo. Inahas niya si Sebastian sa akin, sir. Mariing napahilot sa sentido si Lance bago sumulyap sa kanya. Sa office ka na muna, Opelia. Ako nang bahala dito. Utos ni Lance sa kanya na agad naman niyang sinunod. Hindi na siya nagreklamo o nagsumbong pa kung sino ang nauna sa kanilang dalawa ni Nina. Wala rin naman siyang balak na magsorry sa ginawa niyang pananampal at pagsapok kay Nina. Ininsulto nito ang magulang niya kaya hindi naman niya yun palalampasin. Kasalukuyang nasa site si Sebastian nang makatanggap siya ng tawag mula kay Lance. Hindi na siya nagdalawang isip na puntahan ito sa kumpanya nang marinig niya ang pangalan ni Opelia. Pagdating niya, tahimik lang si Opelia. Pasensya na, ngayon lang ako pero ginawa ko lahat para makarating ng maaga. Ito ang unang bungad niya. Anong ginawa ni Nina? Tanong niya pa. Hindi mo ba nasabi sa babaeng yun na hindi kita inahas? Lakas kasing makapangbintang porkit tinigilan mo na siya kung nang may kasalanan. Pagak na tumawa si Opelia. Pati magulang ko dinadamay niya. Lance, pwede bang lumabas ka muna? Pakiusap ni Sebastian. Hinirapan na lamang siya ni Lance habang naiiling. Ito pa kasi ang napalaya sa sarili nitong office. Bakit ba pinaalis mo pa si Sir? Wala naman na tayong dapat pag-usapan pa, Sebastian. Pinalampas ko na nga ang pagsisinungaling mo eh. Pero itong pangiinsultong natatanggap ko, hindi ko ito palalampasin, Sebastian. Matapang na paliwanag sa kanya ni Opelia. Pasensya ka na sa ginawa ni Nina. Sisikapin kong hindi na ito mauulit, Opelia. Kakausapin ko si Lance tungkol sa behavior niya. Baka isipin na naman niya sinusulsulan kita. Opelia, gusto kong malaman mo na wala kaming naging relasyon at hindi ko rin tinuloy ang binabala kong pinutol siya ni Opelia. Sinabi ko naman sa'yo na wag mo na siyang saktan, Sebastian. Tapos ano, pipilitin ko ang sarili ko? No, hindi ko iyon gagawin, Opelia. Ikaw ang gusto ko, ikaw lang. Ayokong pag-isipan nila ako na yaman mo lang ang gusto ko. Hindi ako papasok sa isang sitwasyon na kakawawain ko yung sarili ko. Kaya wag na lang sa akin, Sebastian. But I want you, Opelia. At handa akong gawin ang lahat para lang maging komportable ka ulit sa akin. Ayoko may pagsisihan, kaya kahit tinataboy mo ko ngayon, hindi ako susuko. Porsigido si Sebastian. Nagpumilit si Sebastian ay hatid siya, kaya wala siyang nagawa. Pinauwi din kasi siya ni Lance dahil nga baka mas maging magulo lang kapag nagsama pa sila ni Nina. Sa ngayon kinakausap na ni Lance si Nina habang siya naman tapos nang makausap nito. Paniguradong hindi palalampasin ni Lance ang ginawa ni Nina. Binasag ni Sebastian ang katahimikan na namayani sa kanilang dalawa habang bumabiyahe. Sinaktan ko si Nina. Dapat may parusa din ako. Hindi ako papayag. Si Nina ang nauna. Gumanti ka lang sa pananakit at pangiinsulto niya. Isinandal na lamang ni Opelia ang ulo niya sa upuan ng kotse at ipinikit ang mga mata. Hindi mo naman siguro ko iiwasan. Papasok na lamang sana si Opelia. Kinukulit pa rin siya ni Sebastian. Tigas ng ulo mo eh, no? Kala ko ba ang taong nagmamahal handang hindi na siya nito pinatapos. Handang maghintay. Ito na ang tumapos sa dapat niyang sasabihin. Sus, alam mo naman pala eh, bakit ka pa... Muli siyang naputol nang magsalita ang kanyang ina. Nasa pinto na pala ito. May bisita, anak. Kita niyang tila batakot ito at nag-aalala ng sabihin sa kanya. Pansin nga niyang may kotseng nakaparada bukod sa kotse ni Sebastian. Sino naman ho ang bisita, mama? Hindi ito kumibo kaya naman napakunot ang noo niya. Gusto kong sumama sa loob, pwede ba? Hindi kasi maganda ang kutob ko eh. Pakiramdam ko may ganap at nais kitang protektahan. Seryosong sabi ni Sebastian na hindi sana niya papayagan ngunit talagang mapilit ito. Sabay silang pumasok ni Sebastian sa loob. Nadatnan nila ang ina niyang tahimik habang may kaharap na lalaki. May edad na ang lalaki, hindi nalalayo sa edad ng kanyang mama. Habang si Mel naman, karga ang anak nito at nakamasid lang.
Sino ho yung bisita mo, ma? Takang tanong niya. Magandang nais sana niyang bumati bilang paggalang, ngunit sumagot ang ate Mel niya. Papa mo. Napabuntong hininga ito. Pasensya na, ma, kahit naman kasi dahan-dahanin, ganun pa rin ang magiging reaksyon ni Opelia. Kaya naman diretsahin na natin. Anak, gusto lang naman dumalo ng ama mo. Sa ilang taon naman na hindi ninyo pagkikita, baka pwedeng… Ma, sa ilang taon? Gusto mo ba kalimutan ko lahat? Bakit ba nagpakita pa yan? Masaya at maayos naman na tayo. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang braso. Alam mo, napaka-arte mo no? Ikaw na nga itong dinadalaw ng ama mo. Ayaw mo pa. Nag-iinarte ka pa dyan, kala mo naman kinaganda mo. Inis na sabat ni Mel. Sinulya pa niya ito ng matalim na titig. Kala mo ba ganun kadali ang lahat? Palibhasa wala ka namang pakialam sa nararamdaman ko, Ate Mel. Sarili mo lang yung iniisip mo at puro ka inggit sa katawan. Hindi ikaw ang nakaramdam ng nakikiama lang. Palagi mo nga pinapamukha, diba? Happy ka na, Ate Mel? Sana maging masaya ka na. Anak, pakinggan mo naman kami ng ama mo. Pasensya ka na, hindi ko masabi agad kasi iniisip kong hindi naman niya tayo hahanapin pa. Kaya ayoko na sana nga. Tinuyo ni Opelia ang kanyang luha. Pasensya na rin ho, pero hindi ko pa kayang pakinggan sa ngayon. Sasabog na ho ako sa galit, baka mabastos ko pa siya. Tumalikod na si Opelia. Gulong-gulo na ho ako sa totoo lang. Ang sabihin mo, maarte ka lang talaga. Nilapitan niya si Mel at tinitigan. Oo ate, sobrang arte ko at karapatan ko namang mag-inarte. Hindi ikaw ang inabandona. Hindi ikaw ang lumaki na walang tunay na ama. Hindi ikaw, Mel. Tumaas ang boses ni Opelia. Hindi mo ko kailanman maiintindihan kasi wala ka namang ibang inatupag kundi kamuhian ako. Naramdaman ni Opelia ang paghawak ni Sebastian sa kanyang kamay. Pasensya na ho, ako na po munang bahala kay Opelia. Paalam ni Sebastian bago siya hinila palabas. Alam kong masama ang loob mo pero ama mo pa rin siya, Opelia. Hindi ko kayang harapin ang taong umabandon na sa amin ni Mama. Dahil ba sa katulong si Mama kaya iniwan niya? Napakasama niya. Hindi mo man lang ba siya pakikinggan? Maging si Sebastian, nakikiusap na rin. Pabayaan mo na lang ako, Sebastian. Bumalik ka na nga lang sa buhay mo. Hindi yung nakikisali ka pa sa gulo namin. Kita ni Opelia ang pagseryoso ni Sebastian. I can't. Hindi ko na kayang gawin yun dahil lulukohin ko lamang ang sarili ko. Mahal nga kita kaya nandito pa rin ako. At kapag nasasaktan ka, mas nasasaktan ako, Opelia. Kaya kahit itaboy mo ko, hindi ako aalis. Napabuntong hininga si Opelia. Sebastian, wag na ako. Hindi kami mayaman. Simpleng buhay lang ang kinagisnan ko. Ngayon magulo pa yung sitwasyon namin dahil sa pagbabalik ng ama ko. Niyakap siya ni Sebastian. Ano naman, nandito lang ako sa tabi mo. Aalalayan kita hanggang sa kaya mo na siyang pakinggan. Sa ngayon magpalipas ka muna ng sama ng loob. Tapos kapag alam mong kaya mo na siyang kausapin, tsaka na kita iuwi. Hinila siya ni Sebastian pasakay sa kotse. Sandali, saan tayo pupunta? Palilipasin ko yung sama ng loob mo. Gagawin ko lahat para mawala ang lungkot mo. Kahit pa nga ayaw mo sa akin. Napabuntong hininga si Opelia. Hindi ko sinabing ayoko sa'yo. Naguguluhan lang talaga ako. Tsaka sa ngayon magulo pa yung sitwasyon. Gusto din kita, Sebastian. Yun naman pala, bakit ba pinahihirapan pa natin ang ating sarili? Opelia, hayaan mo lang akong mahalin ka. Hindi mo kailangang matakot. Kung ayaw mo talagang makausap ang ama mo, hindi na kita pipilitin. Sa ngayon, Sebastian, hindi pa talaga Hinagkan siya nito sa noo. Panatag ang loob ni Opelia kay Sebastian. Malaki rin ang pasalamat niya na dinadamayan siya nito ngayong kailangan na kailangan talaga niya ng masasandalan. Sa rest house ni Sebastian muna sila na malagi. Sinabi na rin ni Sebastian sa boss niyang si Lance na magkasama sila at hindi na muna siya papasok. Kasama si Sebastian, naging magaan ang pakiramdam niya at nakalasap siya ng katahimikan. Malayo sa syudad at wala mo ng pressure na pinaparamdam sa kanya. 2 araw silang namalagi dito bago siya nagpasya, nakakausapin niya ang kanyang ama at ito ay pakikinggan. Habang sila naman ni Sebastian, hindi na pinigilan ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Kaya naman puso na nila ang kanilang sinunod. Nandito lang ako, bulong ni Sebastian nang makarating sila. Hawak nito ang kanyang kamay. Sabihin mo lang kung gusto mong umalis. Hindi ako magdadalawang isip na ilayo ka. Tumango siya. Hinagkan niya si Sebastian. Kaya ko na, dito ka na lang muna. Tumango rin ito sa kanya habang may pag-aalala pa rin. Nilakasan ni Opelia ang loob niya.
Nadatnan niya ang kanyang ama't ina na tahimik at mukhang kanina pa siya hinihintay, habang si Mel naman sinalubong siya. Nag-alala na kami sa'yo. Hindi niya ito pinansin. Masama pa rin ang loob niya kay Mel dahil sa mga ginawa at sa mga nasabi sa kanya. Maayos silang nag-usap. Madamdamin na talaga namang nilabas ni Opelia ang saloobin niya sa kanyang ama. Nalaman niyang hindi naman pala sila nito inabandona. Iniwan ito ng kanyang ina at ipinaubaya sa iba dahil nga hindi ito tanggap ng kanyang lola. Mas pinili na lang ng kanyang inang lumayo. Naintindihan na ni Opelia ang lahat, ngunit hindi niya magawang magalit sa kanyang mama dahil alam niyang kapakanan lang nito ang iniisip niya. Hindi rin totoong naging kabit ang ina niya dahil ito talaga ang unang minahal ng kanyang ama. Ngunit nang malaman ng ina niya na ikakasal ito sa ibang babae dahil sa kagustuhan ng magulang, nagpa siya ang kanyang mamang lumayo. Patawarin mo ko anak, marami akong pagkukulang bilang tatay mo. Ngayon ay babawi ako at sana hindi pa huli anak. Tapos na ho yun, hindi na natin maibabalik. Naluluhang sagot ni Opelia. Opelia? Tawag ng kanyang kapatid na si Mel. Luhaan din ito at tila ba punong-puno ng pagsisisi. Ano na naman ba ate? Iniisip niyang pagsasalitaan na naman siya nito. Gusto ko lang humingi ng tawad sa mga nasabi ko at sa mga inasal ko noon pa man. Ang totoo, naiinggit nga ako sa'yo. Patawarin mo sana ako, Opelia. Ako ang ate, dapat ako ang mas nakakaunawa sa'yo sa pinagdaraanan mo. Muling umagos na naman ang luha ni Opelia. Hindi niya inaasahan na magiging maayos na talaga ang lahat. Nagyakap silang magkapatid. Mahal kita, Opelia. Kinain lang ako ng inggit. Mahal ko kayo ni Mama. Humagulgol na ang ate Mel niya. Ang mahalaga ate, maayos na tayo. Huwag na nating balikan ang mga nangyari. Napasulyap si Opelia kay Sebastian na nakangiti habang sila'y pinagmamasdan. Tinuyo niya ang kanyang luha at ito'y tinawag. Si Sebastian nga po pala. Pakilala niya sa kanyang mga magulang. Alam kong nakakagulat po pero kami po kasi ni Sebastian, mahal namin ang isa't isa. Sana po'y makilala pa ninyo siya. Mama, pasensya na. Biglaan lang din po talaga at ayoko namang palampasin ang moment na to na hindi siya ipakilala. Nagbigay galang si Sebastian sa kanyang mga magulang. Pinapangako ko po na hindi ko sasaktan si Opelia. Hindi po ako perpekto pero gagawin ko po yung lahat. Maipadama lamang sa kanyang pagmamahal na nararapat para sa kanya. Umaasa kami iho. Ang ama niya ang sumagot. Dahil sobrang dami na ng sakit na naranasan ng anak namin. Ayoko nang maulit na naman yon. Poprotektahan ko si Opelia mula sa mga taong mananakit sa kanya. At hindi ako magdadalawang isip na ilayo sila. Pinapangako ko po. Paninindigan ni Sebastian. Matapos ang maayos na pag-uusap, nagsalo-salo sila. Ngayong maayos na ang lahat, makakapag-focus na si Opelia sa relasyon niya kay Sebastian. Samantalang si Sebastian naman, masayang-masaya na ipinakilala na siya ni Opelia sa mga magulang nito. Ibig sabihin, matibay na talagang nararamdaman nila para sa isa't isa. Maging siya, nais niya nang ipakilala si Opelia sa kanyang mga magulang. Mahal na mahal niya ito at masasabi niyang tagumpay ang paghahanap niya sa babaeng mamahalin siya ng buong puso. Hindi siya nabigo na mahanap ang babaeng nakatadhana para sa kanya. Dahil sa naging maayos ang sitwasyon ni Opelia, naging focus na rin sila sa kanilang binubuong relasyon. Maayos siyang ipinakilala ni Sebastian sa mga magulang. Wala namang tumutol pa sa relasyon nila. Sa ngayon, kay Lance pa rin siya nagtatrabaho habang si Sebastian, niyayari ang project nito. Nais na kasi nitong pakasalan siya sa lalong madaling panahon dahil hindi na daw sila bumabata. At wala na rin namang dahilan para patagalin pa ang kanilang kasal. Hindi naman siya tutol sa alok ni Sebastian. Ang magulang niya at kapatid na si Mel, suportado naman sila. Natutuwa ako ikakasal kay ni Sebastian sa lalong madaling panahon. Alam mo, deserve mong mahalin na talagahan. Kasi palagi na lang ikaw ang nagbibigay ng pagmamahal sa amin at lagi nakasuporta. Napangiti siya sa sinabi ng kapatid niyang si Mel. Salamat ate, ngayon panatag na ang loob ko kasi maayos na ang pamilya natin. Gusto sanang banggitin ni Opelia ang tungkol sa ama niya at sa kanilang ina kung nais ba ng mga ito na ituloy ang naudlot nilang relasyon. Kaya lang ay ayaw niyang sumama ang loob ng ate Mel niya. Opelia, tingin mo ba magiging masaya si mama kung magiging sila ulit ng papa mo? Iniisip pa lang ni Opelia na sabi na agad ng ate niya. Pero tingin ko walang plano si mama dahil iniisip niya ang nararamdaman mo. Bakit? Wala namang masama dahil matagal naman nang wala si papa. Tsaka alam kong minahal ni mama si papa ko.
Ngayong parehas naman na silang walang asawa, baka pwedeng ituloy na nila ang nararamdaman nila, di ba? Hindi naman na natin kailangan maging selfish. Niyakap siya ni Mel. Masaya ako ate na naliwanagan ka na. Hindi ka nagalit sa amin at bukas na ang puso mo sa amin ni Mama. Mahal kita ate Mel. Gumanti ito ng yakap. Masaya silang nagkwentuhan tungkol sa kanilang ina na saportado nila kung nais man itong mag-asawang muli. Mabilis ang paglipas ng araw at linggo hanggang sa 2 buwan pa ang lumipas bago natuloy ang kasal na ipinangako ni Sebastian kay Opelia. Simpleng wedding lang ang naganap, present ang lahat pati ng mga malalapit nilang kaibigan. Sa ngayon, nasa bakasyon silang mag-asawa upang ganapin ang kanilang honeymoon. Ilang araw lang naman sila dahil kailangan pa nilang ayusin ang bahay na iniregalo sa kanila ng ama niya. Love, sobrang saya ko na kasal na tayo. Bulong ni Sebastian habang siya yakap. Kailangan ko lang palang pilitin si Cupido para ipakilala ka sa akin. Nakatadhana nga yata talaga tayong maging magkaaway, tapos naging close at ngayon ganap ng mag-asawa. Salamat sa pagmamahal mo, Sebastian. Sagot niya bago ito hinarap. Magiging masaya tayo at bubuo tayo ng pamilya na matatag. Kapag nawala ka, Opelia, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Hinaplos niya ang mukha ni Sebastian. Di ako mawawala sa tabi mo, mas makapit pa ako sa linta. Natawa pa si Opelia. Sana panghabang buhay na to. Oo naman, mabilis na sagot ni Sebastian bago siya kinarga patungo sa kama. Bago maglapat ang kanilang labi, muli itong bumulong sa kanya. I love you, my wife. Umiti na lamang si Opelia at ipinaubaya na ang sarili niya sa kanyang mahal na asawa.